Paano kung ang Pasko, ang pinakamasayang araw ng taon, ang magiging simula ng pinakamadilim na bangungot ng isang pamilya? Taong 2012, habang ang karamihan ay nagdiriwang ng Kapaskuhan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, isang pamilya sa Dasmariñas, Cavite ang hindi inaasahang haharap sa isang trahedyang panghabang buhay nilang dadalhin. Ang sentro ng kwentong ito ay si Josie May Magluyan, isang 9 years old na batang babae na dapat sanay abala sa paglalaro, pagtawa at pagtanggap ng mga simpleng regalo sa araw ng Pasko. Ngunit pagsapit ng December 25, 2012, bigla siyang naglaho. Isang pagkawala na sa unay inakala ng lahat na isa lamang pangkaraniwang insidente ng batang naligaw. Ngunit habang lumilipas ang bawat oras, bawat araw, at bawat gabing walang balita, unti-unting nabalot ng takot ang buong komunidad. Walang sino man ang naghinala na ang katotohanan ay mas nakakangilabot kaysa sa anumang bangungot. At ang mas masakit, ang isa sa mga huling taong nakitang kasama ng bata ay isang taong kilala at pinagkakatiwalaan pa umano ng kanilang pamilya. Ito ang kwento ni Josie May Magluyan. Ito ang kwento ni Josie May Magluyan. Isang inosenteng bata, ang huling Pasko ay nauwi sa isang trahedyang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pamilya at pagising sa buong bansa sa kahalagahan ng protekta sa mga bata. Ang huling Pasko ni Josie May Magluyan. Taong 2012, isang trahedya ang yumanig sa Dasmariñas City, Cavite. Isang kasong nag-iwan ng matinding lungkot, galit at panawagan para sa hustisya. Matapos ang sinapit ng 9 na taong gulang na si Josie May Magluyan, sa murang edad na 9, si Josie May ay isang inosenteng bata na dapat sanay abala sa paglalaro, pagtawa at pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Tulad ng maraming bata, puno siya ng mga pangarap at walang kamalay-malay sa panganib na maaaring magmula sa mga taong kilala pa ng kanilang pamilya. Ngunit ang December 25, 2012, ang araw na inaasahang maging masaya at puno ng pagmamahalan, ang naging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Habang ipinagdiriwang ng karamihan ng Pasko, bigla na lamang naglaho si Josie May. Bandang 6:00 ng gabi, napansin ng kanyang pamilya na hindi na siya umuuwi. Agad silang naghanap sa buong barangay. Bawat minuto ay tila napakahaba. Bawat lumilipas na oras ay nagpapalalim sa kanilang pangamba. Hindi nila alam na ang batang hinihintay nilang makabalik ay dumaranas na pala sa isang bangungot na hindi kayang isipin ng sinumang magulang. Araw-araw na umaasa ang kanyang pamilya na may kakatok sa kanilang pintuan at magsasabing ligtas na si Josie May. Hindi sila nawala ng pag-asa. Nagdarasal sila, nakiusap sila sa sinumang may impormasyon, subalit habang lumilipas ang mga araw, lalong nababalot ng misteryo ang pagkawala. Hanggang sa dumating ang January 5, 2013, dalawang mangangalakal ang nakadiskobre sa isang bangkay na bahagyang nakabaon sa ilalim ng isang bahay sa barangay San Lorenzo 2, ilang metro lamang mula sa tahanan ng pamilya ni Josie May. Nang makarating ang balita sa kanyang ina, dali-dali itong tumakbo patungo sa lugar. Sa daan, nakita niya ang isang maliit na tsinelas. Tsinelas iyon ng kanyang anak. Paglapit niya sa pinangyarihan, nakita niya ang relo at pulseras na suot ni Josie May. Noong araw na nawala ito sa isang bakanting bahay, kalunos-lunos ang kalagayan ni Josie May. Nakatali ang mga kamay, may busal sa bibig, at wala na itong saplot pang ibaba, at nasa advanced decomposition na rin ito. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ng magulang ng inosenteng bata. Inilala niya ang labi ng kanyang anak na si Josie May, 12 days nang nawawala. Patay sa investigasyon ng pulisya. Noong panahong iyon, 4 na sospek ang inaresto kabilang ang isang minor de edad. Ayon sa mga ulat,
Isa sa mga sospek ay kilala pa umano ng pamilya, dahilan upang hindi agad mapaghinalaan ng isang saksi ang pag-alis ni Josie kasama nito noong araw ng Pasko. Ngunit may isang taong tila hindi mapakali. Isang saksi ang paulit-ulit na binabalikan ng kanyang konsensya. Naalala niyang bago nawala si Josie nakita niya itong kasama si Rodel Huvian, isang taong kilala ng pamilya at itinuturing pang kaibigan. Dahil pamilyar ang mukha nito sa bata, hindi siya naghinala. Inakala niyang normal lamang ang kanilang pag-alis. Subalit nang lumala ang paghahanap ay hindi pa rin natatagpuan ng bata. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Ang simpleng eksena kanyang nasaksihan ay naging palaisipan na paulit-ulit bumabagabag sa kanyang isip. Sa huli, magsalita siya. Ipinabatid niya sa pulisya ang lahat ng kanyang nakita. Mula roon ay nagsimulang mabuo ang isang nakakakilabot na larawan ng sinasabing nangyari. Batay sa naging investigasyon ng pulisya, sinabi nilang matapos umanong isama ni Rodel ang bata, nakisama pa umano ang 3 pang lalaki. Ayon sa ulat, dinala umano si Josie sa isang lugar sa barangay San Lorenzo Dos, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Doon umano siya ikinulong ng 8 araw at pinagsamantalahan. Makalipas ang ilang araw ng investigasyon, isang nakakagimbal na pangyayari ang yumanig sa buong komunidad. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa buong bansa at nagsilbing paalala na ang mga bata ay nararapat na maprotektahan sa lahat ng oras. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Josie Magluyan ay nananatiling simbolo ng isang inosenteng buhay na naputol ng napakaaga at ng patuloy na panawagan para sa hustisya at mas matibay na pagprotekta sa mga kabataan. Ako po si Ate Jo Story PH. Maraming salamat po dahil sa nakaabot po kayo dito. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan at palike, share, and follow nyo na din po sana. Maraming salamat po. God bless you.